Oh, Diyos ko po. Ano pa ba mga balita natin? Diyos mo yun. Oy, ito hindi ko nabalita ito nung nakaraan eh. Oo, itong si Maharlika na ididimanda daw ni Mel Robles dyan sa Amerika sa kasong defamation and invasion of privacy. Ang vlogger na si Maharlika. Sige nga, tingnan nga natin itong balitang are. Kinasuhan ni PCSO General Manager Mel Robles ang vlogger na si Claire Contreras o mas kilala bilang si Maharlika dahil daw yan sa paninirang puri sa kanya ng vlogger. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinampahan ng kasong defamation at invasion of privacy ni PCSO General Manager Mel Robles. Question sa mga taga-US, ang defamation ba at ang invasion of privacy dyan sa Amerika may kulong ba yan? May kulong ba yan? May kulong ba yan? Ha? Oo, may kulong may kulong pa ba tong ganito? Kasi yun lang ang tanong ko. Alam mo sa akin kasi, napakaganda nitong ganitong klase ng mga gawain kasi at least nakikita mo na hindi lang si Banat may kaso pati si Maharlika, talagang magkakatuluyan silang dalawa. Magkatuluyan na talaga to si Banat Bay. May kaso si Banat Bay, libel. Tapos may kaso to si Maharlika ngayon, defamation and invasion of privacy. Hindi, siguro tama rin na maramdaman ng mga vlogger sa ibang bansa yung mga ganitong klase ng presyo. Kasi lugi tayo rito sa Pilipinas eh. Sige, tuloy. Ang vlogger na si Claire Contreras o mas kilala bilang si Maharlika. Ayon kay Robles, napagdesisyonan nila ng kanyang asawa na kasuhan si Maharlika sa Central District Court of California dahil sa walang basehang akusasyon nito sa kanya at kanyang pamilya. Sa California, sinampa ang kaso dahil doon nakatira si Maharlika. Ang kinuha niyang abogado si Mabigat to. Ang kinuha niyang abogado, yung abogado ni Johnny Depp. Pucha, nakita nyo ba kung paano sinira ang buhay nitong babaeng to, yung Lucaret. Yung Lucaret na na asawa ni Johnny Depp. Ito ang sumira sa buhay niya. Magaling sumira ng buhay ng Lucaret to. Pucha, baka mamaya, pag ito ang abogado ni Mel Robles, tapos si Maharlika yung si Maharlika yung kalaban nila, pucha, baka masira din ito yung buhay ni Maharlika. Sabi nito ni Pokemon, si Robles kumuha ng high profile. Hindi, karapatan mo naman kumuha ng mayaman na lawyer. Ng mamahalin na lawyer. Siyempre, kaya ka nga nagsampa ng kaso, gusto mong manalo sa kaso eh. Ba't ka pa magsasampa ng kaso kung kukuha ka ng bobong abogado? Kung talagang sa tingin mo mababawi mo yung pinambayad mo rito. Halimbawa, ikaw o ako, nagsampa ako ng kaso, no? Nagsampa ako ng kaso sa'yo. Tapos alam ko naman na mananalo talaga ako, malakas talaga ang laban ko. Kumuha ako ng mahal na abogado. Kasi sigurado ako na pagdating sa danyos, kung magkano yung binayad ko rito, sisingilin ko yun sa'yo. Will Vasquez, ang naging abogado na aktor na si Johnny Depp sa defamation case laban sa kanyang dating asawa na si Amber Heard. I chose a very good lawyer whom I think has specialized sa ganitong klase, sa reputation and brand management. So, kasi kailangan makita niya na hindi ko ito biro. Just because you can, you will. Halos isang taon na raw naglalabas ng fake news si Maharlika laban sa kanya sa pamamagitan ng YouTube channel niyang Boljak TV. Sa mahigit 20 videos, inakusahan daw ni Maharlika si Robles ng pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan, contract killing at pagtulong sa mga terorista. Let's see in the proper court, in the proper forum, tingnan natin anong hawak niya. Baka totoo, never know. Maganda yung sinabi ni Mel Robles doon, ha?
O, tingnan natin. Kaya ako to dinala dito kasi ako, kumpiyansa ako na lahat ng sinasabi niya sa akin, gawa-gawa lang. Pero tingnan natin, dalhin natin sa korte. You'll never know. Malay mo naman, totoo yung sinasabi niya. Malay mo naman, mali ako. Talagang siya yung tama. O hindi ba? At least malalaman natin sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Ako ba o siya? Magandang labanan to, ha? Magandang labanan to. Hindi, kasi ito si Mel Robles, marami silang mga sinasabi tungkol dito ng mga bagay-bagay na ewan ko kung meron silang ebidensya. O may pera si kuya. O pumunta ng abroad, nagsampa ng kaso. O tapos kumuha pa ng magaling na abogado. Patay tayo dyan. I'm sure sa kanyang pantasya, totoo lahat ito. But we will put it out in the open. We will challenge that. We will scrutinize that. Hinahamon naman ng PCSO General Manager si Maharlika na harapin ang kaso laban sa kanya. So now I'm bringing justice to your doorsteps. Hindi ka kayang protektahan ng Pacific Ocean. I will bring justice and I will bring it to you. Just be brave enough she just has to brave enough to harapin yung consequences niya. Bukod kay Robles, unang nagsampa ng kaso laban kay Maharlika ang Pinoy designer na si Puy Quiñones dahil sa akusasyon ng vlogger na peke raw ang disenyo niya sa gowns ni First Lady Liza Marcos. Kinasuhan din siya ng broadcaster na si Anthony Taberna nang pagbintangan siyang hindi nagbabayad ng buwis. Sinusubukan naman ng News 5 na kunin ang panig ni Contreras. Nagbabalita mula sa frontline. Nako, medyo magandang laban yan, ha? Dami na rin palang kalaban nito ni Maharlika. Meron na rin 3. Yung kay Anthony Taberna, malabo yun kasi dito final niya sa Pilipinas, eh. Yung doon sa fashion designer, dyan yata final yun sa California. Libel yata yun, eh. Parang hindi naman yata yan na criminalized sa Amerika. Parang multa-multa lang yata yan, eh. Tas wala kang record dyan, eh. Yung itong defamation at saka yung tawag dyan, trespassing. Hindi, baka yan, medyo mapapalaban na si Maharlika. Diyan natin malalaman kung talagang ito si Maharlika ay yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga puting ahas, yung kanyang mga balita ay totoo. Ayan, kumbaga it's about time na magkaalaman kung sino ba talaga nagsasabi sa kanilang dalawa ng totoo. Ganun talaga buhay. Sabi ko nga sa inyo, kapag ikaw ay sikat, kapag ikaw ay ang iyong mga sinasabi ay humahagupit na malupit, talaga namang mararamdaman nila. Mararamdaman nila, mga bossing, mararamdaman nila yung sakit ng iyong mga sinasabi. Pero syempre katulad niyan, yun lang. May malawak na koneksyon, maraming kaperahan, kaya kayang mag-hire ng mga mamahalin na mga abogado. So, good luck. Tingnan natin kung sinong mananalo sa kanila kasi nakita ko mukhang confident si Mel Robles. Sabi nito ni defamation, parang libel lang din yan. Kasi hindi naman dapat mga balat sibuyas sa mga politiko sa US. Open sila for public scrutiny. Okay lang siguro yung public scrutiny, pero kung fake news ka na, kung in-scrutinize ka lang siguro, okay yun. Pero kung fake news ka na, tapos kung ano-ano na yung kinakalat na na balita sa iyo na malayo sa katotohanan at napapahiya ka na dahil dun sa mga balita na yun, ayun, yun ang problema.